kanina, naglabas si Basti Duterte ng bagong podcast at naitanong sa kanya nung mga kasama niya dito sa podcast na ito kung ano yung masasabi niya, hingil po mga kababayan, dun sa dapat na laban nila ni General Torre. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan yung sasabihin ni Basti dito. Alternative media, you just have to be vigilant. Express your opinion. Sabihin nyo yung pag-usapan natin yung mga issue talaga ng bansa. Wag yung mga asaran. Wala yan. Wala yan. We have to move beyond that. We have to go beyond the usual show business. Mga showbiz na mga ano. Speaking of showbiz, Mayor, masingit ko lang. Ito, pakinggan nyo ta. Baka may gusto ka lang sabihin pa regarding nga dito sa naging palabas ni General Torre last week. Congratulations. Congratulations. Pumalakpak naman yung dalawang kasama ni Mayor Basti Duterte. Congrats. Ikaw na yung bagong pambansang kamao. Pinalitan mo na si Manny Pacquiao. Mayor, since yan, mga kababayan kasi makulit Makulit dito yung kasama ni Mayor Basti Duterte. Kasi kung tutusin, ayaw talagang pag-usapan ni Basti yan. Ayaw po talagang pag-usapan yan ni Mayor Basti Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo, medyo maingat na siya sa pagbibitaw niya ng mga salita dito. Kasi biruin nyo buhat nung nadurog yung kanyang credibility dito, medyo tumino na. Etong si Mayor Basti Duterte. Nawala mga kababayan yung kanyang mga angas dito, yung mga pagmumura-mura niya dito kay General Torre, nawala. Kasi nga mga kababayan, bigla siyang tumino dito. 'Di ba? Kasi napahiya Ikaw ba naman, dami mong tattoo sa katawan. Pero hindi mo kayang dalhin, 'di ba? Tapos magbibitaw ka ng salita, maghahamon ka, ang ending tatakbo ka pala sa sa ibang bansa, sa Singapore. Kahit sino talaga madudurog yung credibility diyan. Ngayon mga kababayan, syempre makulit. Makulit yung nagtatanong kay Mayor Basti Duterte. Eto, pakinggan natin kasi medyo mauutal-utal dito etong si Mayor Basti. Bago tayo natin tuluyang iwanan tong discussion natin, Mayor, singit ko lang, Mayor, kasi nga your video, our video, Mayor, that we posted, wherein you challenged the condition that you've set, Mayor, dun nga sa hair follicle drug test. Nag-viral yun, Mayor, pinag-usapan, and wala namang sumagot except may dalawang kongresista, Mayor, two members of the House of Representatives who actually responded to this challenge, particularly Congressman Kong Hun and Congressman Joel Chua. And ang sagot nila, Mayor, na dapat daw ang drug test simulan daw mismo sa City Hall. Ayan mga kababayan kasi eto makulit kasi yung nagtatanong. Makulit. Kasi biruin nyo, pagka sinabing umpisahan doon sa City Hall niya, ano ba yung nangyari kung matatandaan nyo nung nakaraang taon? Di ba naging issue mga kababayan yung mga nag-positive doon sa kanyang City Hall? Ngayon mga kababayan na ito, pakinggan nyo yung sasabihin niya. Wala namang problema. I think mga nasa 40 ata yung nag-positive. 40 or 44. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. In fact, yung binabaliktad nila na yan. mga nag-positive dito sa Davao, ako naman talaga nagpagawa nun. Tingnan nyo Gitwist ng media na may mga nahuli, ako nagpagawa nun to ensure that the local government of Davao walang gumagamit dyan. Kasi hindi nga ang problema nga kasi mga kababayan dito, may nag-positive sa Davao. Yun ang problema dyan nung nakaraang taon. Kaya nga kung matatandaan ninyo, di ba ano ba yung malimit sinasabi mga kababayan ng mga Duterte? Galit sila sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato, galit sila sa mga nagpapakalat niyan. At ang Davao mga kababayan, since teritoryo nila yan, barwalte nila yan, dapat wala nang ipinagbabawal na bato dyan sa kanilang lugar. Ang punto kasi dito, kahit pasabihin na siya yung nagpagawa noon para ma-ensure yung kalagayan ng kanyang City Hall, na ma-make sure na yung wala talagang gumagamit, ang problema kasi dito may nag-positive.
'Di ba? Yan yung problema. Ibig sabihin, may ipinagbabawal na bato pa rin dyan sa Davao. Kasi nga, may mga nag-positive na mga mismong nagtatrabaho pa sa City Hall. Kahit pa sabihin na siya nagpagawa nun, ang problema kasi dyan, may nagpositibo. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Tatrabaho tayo sa gobyerno. Yan. Tapos, ito kasi, hawak nila mainstream media, ginawa nilang sa kanila. In fact, ako ang nagpa-drug test noon sa mga tao na yun. Wala nang problema. Pero yung hair follicle test, hindi yan, it's reserved for the first family. Yung dalawang congressman na, hindi naman. So parang ano dito, yung gustong mangyari ng pamilyang Duterte, mga kababayan, ito tandaan nyo yung gustong mangyari ng pamilyang Duterte, hindi para sa lahat. Di ba yung ipinananawagan nila dati na magpates yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi pala para sa lahat yan. Yan pala ay naka-reserve lamang sa first family. Anong iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin? Kung naka-reserve lamang yan sa first family, di pinupolitika nila, mga kababayan, ng pamilya Marcos. Ibig sabihin, sumasakay sila doon sa accusation ni Harry Roque at ni Maharlika. Nadulas na nga si Basti Duterte. Hindi pala para sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. Naka-reserve lang pala yung pagpapates, mga kababayan, sa pamilyang Marcos lang. Gaano ka-unfair niyan? Diba? So ibig sabihin hindi makabayan tong mga to. Talagang pinag-iinitan lang talaga nila ang pamilya Marcos kasi gusto nilang pabagsakin. Yun yung totoo dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kilala, wala namang, they are of no national interest. It's reserved for the first family. Di ba? Sino dyan sa mga anak ni Marcos, si Marcos, o sino ba dyan, si Romualdez. Kayo, wala man kayo. Ano? Irrelevant naman yung mga tao na yan, mga congressman. Sila pa yung pumapalakpak na nagagalit pa kunwari si Marcos sa mga kickback daw sa gobyerno. Alam mo, totoo. Di ba? Biglang iniba na, mga kababayan. Kasi nga naman, kapag sinundan pa, mga kababayan, ng sinundan yung tanong ng kanyang kasama about dun sa issue ng City Hall ng Davao, yung may mga nagpa-test, mga kababayan, na nag-positive, madadali siya dun eh. Bakit natin nasabi madadali siya? Kasi nga, ang laging slogan ng pamilyang Duterte, malinis ang Davao. Ayaw nila ng ipinagbabawal na bato. Ang problema, may mga nag-positive nga. Ngayon, kung ipinilit pa ng ipinilit nung kasama niya dito sa podcast, talagang madadali dito si Basti Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo, medyo maingat na siya dito magsalita. Kaso nga lang ang problema, nadulas po siya. Ngayon po talagang isinisigaw nila ng kanilang pamilya, ni na Pulong Duterte, ni na Sara Duterte, ni na Basti Duterte, na hair follicle na yan. Yan pala po ay naka-reserve lamang sa pamilyang Marcos. Hindi pala po para sa lahat yan. Para maliwanag lang, mga kababayan, yan po yung sinasabi dito ni Mayor Basti Duterte. Totoo lang, nagpalakpakan yun lahat. Siyempre, palakpak sila. Galit tayo sa mga ano. Pero yung nakikita ko lang, pumalakpak sila kasi masaya sila. Si BBM yung presidente, nagagawa nila yung mga katarantaduhan nila. Okay. Thank you, Emma. Next. Kita nyo? Ayan, mga kababayan. Diba? Kaya nga kung tutusin, pahamak tong pahamak tong kasama ni Basti Duterte dito. Biruin nyo, itanong pa ba naman yung about nung nangyari na na boxing match nila dapat ni General Torre na hindi siya umattend. Yan nga yung iniiwasan na tanong ni Basti Duterte. Kasi biruin nyo, mga kababayan, kung etong si Basti Duterte umattend, talagang dihado to kay General Torre. At yan naman po ay alam ni Basti Duterte. Nakita nyo naman siguro yung video na nagbo-viral kung paano mag-ensayo eto pong si Basti Duterte. At gaya nga ng sabi ni Ramon Tulfo, malaki talaga ang possible na matalo ni General Torre eto pong si Basti Duterte. Kaya yun yung mga dahilan, mga kababayan, kung bakit sayang ang tato. So ngayon, maliwanag naman dito na binate ni General Torre, eto pong nabinate ni Mayor Basti Duterte, eto pong si General Torre dahil po sa kanyang pagkapanalo nung nakaraan
mga kababayan. Ano po, dahil nga itong si Basti Duterte, hindi po umattend sa laban. At bagkos, tumakas papuntang Singapore. So, bagamat may insulto sa huli, mga kababayan, yung pagbati ni Basti Duterte, at least nakikita nyo naman na medyo tumino na etong si Basti. Ganun talaga mga kababayan kapag ka napapahiya. Talagang tumitino at nababawasan yung kayabangan. So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo, hingil po dyan.